Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Gulliver Returns. Halina't simulan na natin. Si Gulliver ay isang binatang mahilig sa pakikipagsapalaran at paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay sa buong mundo, nakapunta siya sa maraming lungsod at tumulong sa paglutas ng kanilang mga problema. Isa sa mga lugar na iyon ang lungsod ng Lilliput. Isang araw, tinipon ng hari ng Lilliput ang mga mamamayan upang ibalita ang magandang balita. May natagpuan siyang isang propesya na nagsasabing babalik ang isang bayani na nagngangalang Gulliver upang tulungan sila. 40 taon na ang nakalipas, isang higanting nagngangalang Gulliver ang nagligtas sa kanila mula sa kanilang matinding kaaway na si Blefuscu na nagtangkang sunugin ang buong lungsod. Ngayon ay balak na naman ng Blefuscu na lusubin ang Lilliput at si Gulliver lamang ang makapipigil dito. Nang marinig ito ng mga mamamayan, agad silang nagdiwang at naghanda upang salubungin ang kanilang bayani. Nagtayo pa sila ng isang napakalaking tarangkahan dahil naniniwala silang isang higanteng tao si Gulliver na hindi makakadaan sa karaniwang pintuan. Samantala, si Gulliver ay abala sa isa na naman niyang mapanganib na pakikipagsapalaran. Mahilig siyang mangolekta ng mga bihirang bagay at ninakaw pa niya ang isang mahalagang korona mula sa isang palasyo. Binyantaan siya ng mga gwardya ng matinding parusa, ngunit hindi siya natakot. Nagpaalam siya sa kanila at tumalon mula sa sirang bintana papunta sa dagat. Pagbalik niya sa kanyang barko, inilagay niya ang korona kasama ng iba pa niyang koleksyon. Maya-maya ay napansin niya ang isang lalaking paparating sakay ng maliit na bangka. Isa itong mensahero na ipinadala ng kanyang kaibigan mula sa Lilliput. Ipinakilala ng mensahero ang sarili at ibinigay ang isang liham. Nang marinig ni Gulliver na nasa panganib ang Lilliput, agad siyang naghanda upang pumunta roon. Dumaan siya sa malaking tarangkahan na inihanda para sa kanya at binati ang mga mamamayan ng Lilliput. Ngunit nagulat ang lahat nang makita siya at tinanong kung sino siya. Nalito si Gulliver at muling nagpakilala, ngunit inakusahan siya ng mga mamamayan na nagsisinungaling. Lumapit ang hari at tinanong kung nasaan ang higanteng bayani na binanggit sa propesya. Ipinaliwanag ni Gulliver na siya ang bayani na nagligtas sa kanila noon, ngunit tumanggi ang hari na maniwala at sinabi na patunayan niya ito sa hukuman. Pagdating sa hukuman, inutusan ni Gulliver ang kanyang alagang daga na si Squeak na kainin ang aklat ng batas upang maantala ang paglilitis. Sa lungsod na iyon ay wala namang hukom o abogado kaya ang hari na rin ang gumanap sa lahat ng tungkulin sa pamamagitan ng pagpapalit ng kasuotan. Una siyang nagkunwaring hukom at hinanap ang aklat ng batas. Inakala ni Gulliver na maaantala ang paglilitis, ngunit sinabi ng hari na hindi niya kailangan ang aklat ng batas. Gusto lamang niyang matapos agad ang hatol upang makauwi na siya at makakain ng hapunan sa tamang oras. Nagulat si Gulliver sa kakaibang pag-uugali ng hari at humingi siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Sinabi niyang bumisita siya sa lungsod na iyon 1 taon pa lamang ang nakalipas ngunit tila nagbago na ang lahat. Hindi na niya makilala ang mga mamamayan at pati ang hari. Noong huli siyang bumisita, sanggol pa lamang ang kasalukuyang hari at ang ama nito ang namumuno sa lungsod. Ngunit hindi maintindihan ng hari ang kanyang sinasabi at gusto lamang niyang malaman kung bakit hindi siya isang higanti tulad ng nakasaad sa kanilang mga aklat. Dahil hindi niya natupad ang inaasahan ng mga tao, ipinakulong ng hari si Gulliver. Muli niyang ipinaliwanag na hindi naman talaga siya naging higanti at nailigtas niya ang lungsod kahit karaniwang tao lamang siya. Nagtanong din siya kung anong uri ng hukuman iyon na wala man lang abogado. Dahil dito ay nagsuot ang hari ng kasuotan ng abogado at iminungkahi ang pagbitay kay Gulliver. Nang tanungin ni Gulliver kung nasaan ang hurado, nagkunwari ring hurado ang hari at sinuportahan ang sariling desisyon. Sa gitna ng kaguluhan, humingi si Gulliver ng isang abogado na magtatanggol sa kanya. Isang batang babae mula sa mga manunood ang lumapit at nagpanggap na abogado. Sinabi niyang si Gulliver ay mula sa pamilya ng mga higanti, ngunit dahil sa isang sakit noong bata pa siya ay tumigil ang kanyang paglaki kaya naging maliit siya kumpara sa kanyang pamilya. Nagustuhan ni Gulliver ang kwento kaya sumabay siya rito at sinabi kung gaano kahirap ang buhay niya bilang maliit na tao sa gitna ng mga higanti. Inakala niyang tutulungan siya ng babae upang makaiwas sa parusa, ngunit ipinagpaliban lamang nito ang pagbitay hanggang sa susunod na araw. Nagsimulang magmakaawa si Gulliver na huwag siyang patayin at handa pa niyang ibigay ang lahat ng kanyang kayamanan kung ililigtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya pinakinggan at ikinulong siya kasama si Squeak. Habang nangyayari ito, ang kaaway nilang si Generalissimo Blefuscu ay naghahanda na muling lusubin ang Lilliput. Dumating ang kanyang mga especially iyan na may mahalagang balita na nakita nilang bumalik si Gulliver sa lungsod.
Nais ni Blefuscu na maghiganti, ngunit nagulat din siyang marinig na hindi pala higanti si Gulliver. Dahil dito, naniniwala siyang mas madali na ang kanilang pananakop kaya nagpadala siya ng mensahe sa hari ng Lilliput upang sumuko. Samantala, nakakulong si Gulliver at pinagtatawanan siya ng mga bantay dahil sa kanyang maliit na katawan. Nang umalis ang mga ito upang kumain ng tanghalian, inutusan niya si Squeak na humanap ng paraan upang makatakas. Sinubukan ng daga na sundan ang mga bantay ngunit nagsara na ang pinto. Habang naghahanap ng ibang daan, naamoy ni Squeak ang pagkain at napunta siya sa bodega kung saan maraming keso. Dahil sa sobrang sarap ng amoy, nakalimutan niya ang kanyang misyon at nagsimulang kumain. Inakala ni Gulliver na may problema si Squeak kaya sinubukan niyang sirain ang kandado ng kulungan, ngunit sa halip ay nasugatan niya ang kanyang daliri. Maya-maya ay dumating ang hari upang bisitahin siya. Napansin ni Gulliver na hindi masyadong matalino ang hari kaya sinubukan niya itong bulahin. Pinuri niya ang kakayahan ng hari na sabay na maging hukom at abogado. Pinuri pa niya ang kulungan at tinawag itong komportableng tirahan. Dahil sa mga papuri, naging mausisa ang hari at nais niyang subukang maranasan kung paano maging bilanggo. Nang imungkahi ni Gulliver na magpalit sila ng lugar, agad na pumasok ang hari sa kulungan at ibinigay kay Gulliver ang mga susi ng bilangguan. Kinuha ni Gulliver ang mga susi at hinanap si Squeak, ngunit nakasalubong niya ang batang babae na nagpanggap na kanyang abogado. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Marcy at sinabi niyang tinulungan niya si Gulliver upang magkaroon ito ng oras na makatakas. Hindi pa rin siya lubos na nagtiwala sa kanya ngunit kalaunan ay sumama rin siya. Nang dumating si Squeak na may dalang pagkain, sinubukan nilang hanapin ang labasan. Sa una ay tila imposible itong matakasan, ngunit itinulak ni Marcy ang isang bahagi ng pader at bumukas ang isang lihim na daanan. Samantala, napagtanto ng hari na nalinlang siya at agad niyang inutusan ang mga gwardya na hulihin si Gulliver at parusahan ng mas mabigat kaysa kamatayan. Nag-alok pa siya ng gantimpala sa sinumang makapagsasabi kung nasaan si Gulliver. Habang tumatakbo sa buong lungsod upang makatakas, nakarating sina Gulliver at Marcy sa daungan kung saan iniwan ni Gulliver ang kanyang barko. Ngunit may mga gwardya ring nagbabantay roon kaya hindi sila makaalis. Sinabi ni Gulliver na kailangan muna niyang makipagkita sa isang kaibigan. Tinanong ni Marcy kung ang tinutukoy niya ay si Frelock dahil alam niya kung saan ito nakatira. Nagtaka si Gulliver kung paano niya nalalaman ang tungkol sa kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Marcy na ipaliwanag at hiniling na sundan na lamang siya. Pagdating nila sa isang lambak, nagulat si Gulliver sa dami ng mga punong tumubo roon sa loob lamang ng isang taon. Gabi na kaya naghanda sila ng apoy upang makapagpahinga. Habang nakaupo sa tabi ng apoy, naalala ni Marcy ang batas sa lupain ng Houyhnhnms na nagbabawal sa pagsunog ng mga sanga. Dahil dito ay naalala ni Gulliver ang kanyang paglalakbay sa lupaing iyon na puno ng mga nagsasalitang kabayo at mga punong umaawit. Kinabukasan, nagising siya at nakita niyang nababalot ng nyebe ang buong kagubatan. Kahapon ay taginit ngunit ngayon ay tila taglamig na. Ipinaliwanag ni Marcy na normal lamang ito dahil sa kakaibang imbensyon ng hari na tinatawag na Year Day. Sa Lilliput, may isang araw sa bawat linggo na katumbas ng isang buong taon. Dahil dito, mas mabilis ang paglipas ng oras sa Lilliput kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Sa halip na isang taon lamang, 40 taon na pala ang lumipas sa Lilliput. Ginawa ito ng hari dahil sinabi noon ni Gulliver na babalik siya sa lungsod pagkalipas ng 40 taon. Ayaw ng hari na maghintay ng ganoon katagal kaya pinabilis niya ang takbo ng panahon. Dahil dito, ang 4 na panahon ay nagaganap na lamang sa loob ng isang araw. Ito rin ang dahilan kung bakit pumanaw na ang dating hari at karamihan sa mga taong tunay na nakakilala kay Gulliver ay patay na o napakatanda na. Ang bagong henerasyon ay nakilala lamang si Gulliver sa mga kwento kaya inakala nilang isa siyang higanti. Ang inaasahan nilang himala ay naging isang problema ngayon, kaya gusto ng mga mamamayan na ayusin ni Gulliver ang lahat. Labis na nalito si Gulliver at pinagsisihan niyang sinabi noon na babalik siya makalipas ang 40 taon. Ang tanging taong makakatulong sa kanya ngayon ay ang kaibigang si Frelock. Agad siyang pumunta sa bahay nito ngunit natuklasan niyang isa na itong matandang lalaki. Nalaman din niya na si Marcy ay anak ni Frelock. Ipinakilala ni Gulliver ang sarili ngunit tumanggi si Frelock na kilalanin siya at pinagalitan pa si Marcy dahil dinala nito ang isang kriminal sa kanyang bahay. Sinubukan ni Gulliver na ipaalala sa kanya ang mga panahong magkasama silang lumaban. Hindi niya maintindihan kung paano makakalimot ang isang tao sa kanyang matalik na kaibigan.
Lumayo si Frelock at sinabi na wala siyang ibang magawa noon. Nagpakita ang bagong hari ng isang kautosang may pirma na nagsasabing si Gulliver ay isang higanti, kaya napilitan siyang tanggapin ang sinabi ng lahat. Nagalit si Gulliver at kinwestiyon ang kanilang pagkakaibigan. Ipinaliwanag ni Marcy na hindi alam ni Gulliver ang lahat ng pinagdaanan ni Frelock. Matagal nitong sinubukang ipaliwanag sa mga tao ang katotohanan ngunit pinagtawanan lamang siya. Siya ay inaresto, binugbog at pinahiya, ngunit hindi niya kailanman pinagtaksilan ang kanyang kaibigan. Patuloy niyang sinasabi na babalik si Gulliver upang ayusin ang lahat. Nang ipanganak si Marcy, pinagbantaan pa ng mga tao na arestuhin siya. Dahil dito ay napilitan si Frelock na tanggapin na dapat ay higanti si Gulliver. Nakaramdam ng hiya si Gulliver sa kanyang mga sinabi kaya sinimulan niyang kantahin ang awiting ginawa nila ni Frelock noon. Nang marinig ito ni Frelock ay sumabay siya sa pagkanta at niyakap ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nasira ang masayang sandali nang biglang dumating ang mga gwardya ng hari. Sinubukan ni Frelock na ipagtanggol sila ngunit mas marami ang mga gwardya. Itinali nila si Frelock at dinala sina Gulliver at Marcy sa plaza ng bayan upang bitayin. Pati si Squeak ay isasama dahil tumulong din ito kay Gulliver. Nagbigay ng mahabang talumpati ang hari bago niya isinuot ang kasuotan ng tagapagpatupad ng parusa. Ngunit mali ang pagkakagawa ng maskara kaya hindi siya makakita ng maayos. Habang paulit-ulit siyang pumapalya sa pagtama, nagkaroon ng pagkakataon si Gulliver na kausapin si Marcy. Sinabi niyang nahulaan na niya na si Marcy ang nagpadala ng liham upang imbitahan siya sa Lilliput dahil wala sa tamang pag-iisip si Frelock. Siya lamang ang naniwala kay Gulliver kahit walang ibang naniniwala. Kahit mamatay siya, hindi niya pagsisisihan ang pagpunta dahil nakilala niya si Marcy. Naiinis ang hari at itinapon ang kasuotan. Sa sandaling iyon ay naputol ang pagbitay dahil may dumating na mga sugo mula sa Blefuscu. Hiniling nila na sumuko ang Lilliput, kung hindi ay sasalakayin sila ng kanilang malakas na hukbo. Ayaw pumayag ng hari kaya sinabi niyang dumating na ang kanilang higanteng bayani. Ipinadala ng mga sugo ang mensaheng ito kay Blefuscu ngunit hindi ito natakot at inutusan ang hukbo na magmarcha patungo sa Lilliput. Pagkatapos nito ay inimbitahan ng hari si Gulliver sa isang marangyang salo-salo at humingi ng tulong sa kanya upang talunin ang hukbo ng Blefuscu. Bilang kapalit, handa siyang ibigay ang anumang nais ni Gulliver. Pumayag si Gulliver ngunit may mga kondisyon siya. Kailangan palayain ang kanyang mga kaibigan at baguhin ang kautusan upang ipahayag na siya ang tunay na bayani na matagal nilang hinihintay. Tinupad ng hari ang mga kahilingang iyon. Pinalaya sina Squeak at Marcy at ipinahayag sa buong lungsod na dumating na ang bayani. Ngunit ayaw pa ring maniwala ng mga mamamayan. Hiniling nilang tuparin ni Gulliver ang lahat ng propesya tungkol sa higanteng bayani, kabilang ang pag-aayos ng supply ng tubig at ang sirang pader ng lungsod. Pinayuhan siya ni Frelock na gawin ang mga iyon upang mapatunayan ang kanyang sarili. Kaya sinimula ni Gulliver ang pag-aayos ng pader. Pagkatapos nito ay tinulungan siya ni Frelock na pasabugan ang dam gamit ang pulbura upang maibalik ang tubig sa lungsod. Matapos ang lahat ng iyon, tinipon ni Gulliver ang mga mamamayan at ipinaliwanag na hindi niya magagawa ang lahat kung hindi sila nagtulungan. Hindi kailangan ng Lilliput ang isang higanti kung patuloy na magtutulungan ang mga tao. Ang tunay na higanti ay hindi ang may malaking katawan kundi ang may malaking puso at mabubuting gawa. Sino man ay maaaring maging higanti kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na gumawa ng malalaking bagay. Dahil sa kanyang mga salita, nagbago ang pananaw ng mga mamamayan at nagsimula silang magdiwang para kay Gulliver. Nang bumalik ang kapayapaan sa lungsod, nagkaroon ng pagkakataon si Gulliver na makausap si Marcy. Humingi ito ng paumanhin sa pagdadala sa kanya sa lahat ng problema, ngunit sinabi ni Gulliver na hindi niya iyon pinagsisisihan. Masaya siya na nakilala niya muli si Frelock at ang anak nitong si Marcy. Kumuha pa siya ng bulaklak upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit bigla silang naantala nang dumating ang mga gwardya at ibinalita na dumating na ang hukbo ng Blefuscu upang lusubin ang lungsod. Hiniling ni Gulliver sa hari na pangunahan ang mga sundalo ngunit tumakas ito upang iligtas ang sarili. Dahil dito, si Gulliver na ang namuno at inutusan ang mga sundalo na bumalik sa kanilang mga pwesto. Habang lumalalim ang gabi, lalong natatakot ang mga mamamayan at marami ang tumatakas sa lungsod. Karamihan sa mga sundalo ay umatras din at kulang na kulang sila sa sandata. Mukhang imposible, matalo ng Lilliput ang hukbo ng Blefuscu. Kaya sina Gulliver at Frelock ay gumawa ng plano tulad ng ginagawa nila noon.
Nang dumating ang hukbo ng Blefusco sa tarangkahan, sinabi ni Frelock na handa silang iligtas ang kanilang buhay kung papayag sila sa isang kasunduan. Naging mausisa si Blefusco at pumayag na makinig. Lumabas si Gulliver at ipinakilala ang sarili. Pinagtawanan ni Blefusco ang kanyang maliit na katawan, ngunit sinabi ni Gulliver na may lihim siyang kapangyarihan at mahika. Hinamon niya si Blefusco sa isang laban at kung sino ang manalo ay siyang magmamay-ari ng lilipot. Kung si Blefusco ang manalo, may susulat sa kasaysayan na natalo niya ang higanteng si Gulliver. Naniwala si Blefusco sa hamon at pumayag sa laban. Kinabukasan ay nagharap sila sa larangan ng digmaan. Gumamit si Gulliver ng talino at ng paligid upang malito ang kalaban. Sa huli ay nahulog ni Blefusco ang kanyang espada at tinanggap ang pagkatalo. Habang nagdiriwang si Gulliver, biglang nagsuot ng metal na baluti si Blefusco at sinimulang bugbugin siya. Sa sandaling iyon ay nagsimula ang Year Day at nagdilim ang kalangitan. Gumamit si Frelock ng malakas na boses mula sa speaker habang nagpapanggap si Gulliver na kontrolado niya ang panahon. Ang biglaang ulan at nyebe ay sumira sa baluti ni Blefusco kaya tumakas ito sa takot, iniisip na isang makapangyarihang salamangkero si Gulliver. Nang mawala na ang panganib, lumitaw ang hari at sinubukang angkinan ang lahat ng papuri. Ngunit hindi na naniwala ang mga mamamayan sa kanyang mga kasinungalingan. Gusto nila ng mas mabuting pinuno kaya iminungkahi nilang si Gulliver ang maging hari. Ngunit sinabi ni Gulliver na may mas karapat-dapat kaysa sa kanya. Si Frelock ang dapat maging hari dahil matagal nitong ipinaglaban ang katotohanan kahit nag-iisa. Tinanggap ni Frelock ang karangalang iyon at nangakong aalisin ang Year Day. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Gulliver na ipagtapat ang kanyang pag-ibig kay Marcy, at isinama niya ito sa isang bagong pakikipagsapalaran upang makita ang buong mundo.